Saan ba nanggagaling ang garbage o basurang balita? Garbage news. Alam niyo bakit kaya pag-usapan natin ito? Kasi umiinit po yung palitan ng mga paliwanag tungkol sa nangyayari sa ating bayan between Malacanang at kampo ni Sara Duterte. Okay? Inakusahan po ni Vice President Sara Duterte na garbage news. Garbage in, garbage out daw po. Basurang balita raw po ang ginagawa ng Malacanang. At yung sinasabi daw po ni Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. So, saan ngayon at sino ba talaga ang pinanggagalingan ng garbage news o basurang balita? Ang palasyo ng Malacanang na itinalaga ng Pangulong Marcos si Jose Castro, broadcaster, lawyer, at vlogger na nagsatanggol sa Malacanang at sumasagot sa mga paratang ng mga kritiko ng administrasyon. Garbage ba ang balita galing sa kanya? Yan po kasi ang sinasabi ni Sara Duterte. O sa tingin ba ninyo ay mas garbage o mas basurang balita ang mga akusasyon at paratang paninira, pag-destabilize ng mga Duterte supporters, followers, at mga Duterte sa administration? So alin po ang kapakit-pakinabang na balita? Ang balitang galing sa palasyo na ating pinapasweldo at binabayaran para gawin ang trabaho sa ilalim ng saligang batas, na maglingkod sa mga Pilipino, gawin ang pinanumpaan sa saligang batas, na i-develop ang bansa, bigyan ng seguridad ang mga Pilipino, paunlarin ang bansa, nakipag-ugnayan sa international community, palakasin ng business at tourism, palakasin ng infrastruktura, at palakasin ng pagkain ng bawat Pilipino. Higit sa lahat, paninindigan sa West Philippine Sea. Yan ang ginagawa ng gobyerno. Garbage ba yun? Basurang balita ba yan? Yung pagsunod ng gobyerno sa kung ano ang mga batas na pinapairal, no one is above the law, garbage ba yun? Pagpapanagot at pag-iimbestiga sa mga lumalabag sa batas, mga pribado na company o taga-gobyerno, basura ba yun? Pagbibigay ng murang pabahay, 6 na milyon ang target ng gobyerno. Pagbibigay ng libo-libong titulo ng lupa sa lehitimong farmers. Pagtanggal na ng mga utang at interest ng mga farmers sa gobyerno. Fake news ba yun? Garbage na news ba yun? Yung pangarap, umabot sa 20 pesos na presyo ng ang rice na sinimula na. Pero dahil sumunod sa direktiba ng COMELEC, simulan lang pero saka na ituloy after election. Kaya May 13, itutuloy ang murang bigas. Garbage na balita ba yan? Di ba? Pagsunod sa mga batas, investigasyon ng Kongreso and Senado sa kanilang oversight function at in aid of legislation, garbage na balita ba yun? Pagsusuri kung saan ginagamit ng Office of the Vice President ang pera, confidential fund, at kanyang mga programa, illegal ba yun? Garbage ba yun? Napakarami pong tanong. Yun kayang mga akusasyon, paratang paninira, pang-aagaw ng kapangyarihan, pagpapabagsak ng gobyerno ng Marcos administration, hindi ba yun ang basura? Hindi ba yun ang makasarili? Hindi ba yun ang hindi naman pangkalahatan? Hindi ba yun ang garbage ng mga impormasyon na mga panlilinlang paghikayat sa kanilang mga supporters para pabagsakin ang gobyerno at silang maghawak? Destabilization para i-take over ang gobyerno at ibalik sa kanilang kapangyarihan? Ibalik sa kanilang kapangyarihan? Yun ba yung tamang balita? Yun nga po ang basura sa kanila dahil nga po hindi na pabor sa kanila ang mga
nangyayari. Kaya po basura na para sa kanila ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung pagpapatupad ng 20 pesos per kilo ng bigas, yung meron pong paglaban sa illegal na polboron pero wala pong nagugurgur at ang mga suspect po ay nadadala po ng ligtas sa mga presinto at meron pong due process. Hindi katulad nung panahon ni Digong na kahit na hindi ka naman gumagamit, kahit na ikay hindi naman nagbebenta, bigla ka na lang gugurgurin dahil nga po para makakota ang mga PNP noon. So basura ito para kay Sara kasi nga po nasanay sila na sila ang nasa kapangyarihan. Nasanay sila na sila ang nasusunod. Nasanay sila na sila po ang may hawak sa kapangyarihan. Di ba? Hindi nila mahawakan si PBBM sa leeg. Hindi nila mapasunod si PBBM sa kanilang mga kagustuhan. Syempre, talagang basura po para sa kanila ang ginagawa ng ating Pangulo. Di ba? Kahit na ano pang maganda na gawin ng ating presidente, kahit na puro pagpapatupad lamang ng batas at ang ginagawa ng ating Pangulo ay para sa batas, no one is above the law, syempre po, ang tingin po dyan ni Sara Duterte ay basura. Dahil nga po, ang kanyang ama ay nakulong ngayon doon sa ICC at magdadalawang buwan na nabubulok doon sa kulungan. Diba? Yan po yung basura sa kanila yan yung mga ganyang pangyayari. Pero para po sa ating mga Pilipino, ito po yung isang malaking pagpapakita lamang ng ating presidente na walang mahirap, walang mayaman, walang makapangyarihan na makakaligtas po sa kamay ng batas. Oras na meron kang magawang mali. Dito sa loob o dito o sa labas man ng bansa, international man, sigurado at kailangan talaga na managot ka sa batas. Yan po ang kumbaga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamumuno. Na para sa mga katulad ni Sara, sa mga kaalyado niya, sa mga DDF, sa mga didilis, basura po kasi nga po hindi pumapabor sa kanila ang mga pangyayari. Bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan sa darating po na eleksyon, number 1 po sa balota, Benhar Abalos para po sa pagka-senador. Pinaka may solido po na track record sa pagiging mayor, congressman, MMD chairman at saka po pagiging DILG secretary. Napatunayan niya na po ang kaya niyang mga kakayahan niya sa legislation at sa peace and order. Pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo kaya naman po sinusuporta ni Vice Ganda, ni Jason Abalos, ni Ping Lacson, ni Erwin Tulfo, pati po ni BP Lenny at ni Ay de las Alas. Napakarami pong nag-endorso kaya Senator Benhar Abalos. Kaya po sana siguraduhin po ninyo na maiboboto nyo po siya sa darating na eleksyon para meron po talaga tayong solid na senador sa Senado. Benhar Abalos, number 1 po sa balota. Back to the ball game. Basura para kay Sara Duterte ang pagkakatupad sa aspiration o mithiin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mapatupad po yung 20 pesos per kilo ng bigas. Napakalaki pong basura niyan para kay Sara Duterte kasi payang-paya siya Dahil nga po 'di ba, ilang beses niyang hinahanap yan, yung pinangako daw ni PBBM. Ngayon naman na naisakatuparan na, matutupad na sa May 13, syempre po, sasabihin niya dyan ay basura yan. Diba? Pamumulitik yan. Alam niyo po, wala na tayong luluguran kay Sara Duterte. Hindi na natin alam kung saan natin ilulugar ang mga sarili natin dyan. May gawin mang mabuti ang ating Pangulo, lagi pong basura ang tingin dyan ni Sara Duterte. Kaya ano pa ba ang dapat na gawin dyan? Talagang ma-impeach, mawala sa pwesto, at mabura na po sa mundo ng politika. Kasi kapag po siya na-impeach,
hindi na po siya makakakandidato sa kahit ano pang opisina ng gobyerno. So pag po nabura na si Sara Duterte sa mundo ng politika o sa gobyerno natin, matatahimik na po ang Pilipinas. Kita nyo, si Digong, di ba, nawala, natahimik. Ngayon si Sara ang nag-iingay. So, yan po ay strategy ng mga Duterte. Mag-ingay ng mag-ingay, mangwestiyon ng mangwestiyon, mangundena ng mangundena. Yan po ang style ng mga Duterte. Yan po ang kanilang ginagawang strategy para, di ba, madistract ang kalaban at mawala sa focus ng pagseserbisyo publiko. Buti na lamang talaga at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay matalino at matagal na po sa larangan ng politika at alam niya na ang kanyang gagawin sa mga katulad ni Sara Duterte na wala na pong ibang gagawin kung hindi silipin ang mga ginagawa ng isang nagtatrabaho para yung tamad na katulad ni Sara Duterte ang siyang mangibabaw. Yung from day one ay paninira at ang daming paratang wala namang pagpapatunay dahil wala namang ebidensya. Yun ba yung good news? Hindi ba garbage na balita yun? Ayan po ang mga nangyayari. Kaya ako tinatalakay ito, magpakatotoo, magpakatalino tayo mga Pilipino. After all, tayo mga Pilipino ang gobyerno. Yan po yung aking pinaninindigan. Mamamayang Pilipino ang gobyerno. Sila ang may-ari ng gobyerno. Pera ng mamamayang Pilipino na binabayad ng mga taxes ang nagpapatakbo ng gobyerno. Ang lahat ng nasa gobyerno ay temporary lang. At yung pagiging temporary yun, ginagawa naman ng kasalukuyang gobyerno. Pero bakit gustong agawin? Bakit gustong pabagsakin ng grupong galit sa gobyerno? Dahil ba sila ay iniimbestigahan? Dahil ba sila ay kinasuhan? Dahil ba sila ay pinapanagot? Dahil ba sa rule of law ng gobyerno ni Pangulong Marcos? Kaya sila nagagalit at napipikos sa programa? O alin doon ang tamang balita? Ano doon ang garbage na balita? Yung pagpapatupad ng batas ng gobyerno ngayon? O yung pagpapabagsak, panlalait, pagsasamantala ng mga anti-Marcos camp? Kasama na ang mga troll, buzzer at mga vloggers nila. Yan po yung lehitimong issue. Ako, ang tagal ko na po sa broadcast industry, dekada na. At political vlogger tayo, alam natin kung ano ang totoong balita. Alam ko kung ano yung mga nangyayari. Kaya ipinapaliwanag ko sa abot ng aking kakayanan ang pagbibigay ng opinion, analysis, interpretation sa mga nangyayari. Kung ano ang ginagawa ng gobyerno, pinapaliwanag natin. Kung ano ang ginagawa nila against government, kung ano ang kailang ginagawa sinasabi, kilabad kung kanino, pinapaliwanag natin dito. Kasi tulay itong aking mga channel ng impormasyong dapat ninyong kapulutan ng aral. Huwag kayong palinlang, huwag kayong pabudol. Okay? Huwag kayong paggamit sa makasariling galawan. Kasi hindi naman kayo kilala nung kanilang ipinaglalaban. Kayo ba? Kilala ba kayo ni Duterte? Pag nagkaroon ba kayo ng problema, si Duterte ang tutulong sa inyo? Napatunayan na yan. Yung mga OFW sa Qatar, pro-Duterte. Sino bang tumulong? Duterte ba nung makulong? Hindi. Ang tumulong ay pamahalang Pilipinas. Under President Marcos. Inuutos ni Pangulong Marcos. Pakiusapan ang Qatar government. Ayot na pakiusapan. Nawala ng kaso, hindi na sila nakulong. Isa lang nakauwi kasi expired na yung visa at na-terminate sa trabaho. Ayun, sino tumulong? Marcos administration. O yan ang sample pa lang yan. Marami pa ng mga nangyayari. Ang gobyerno ang tumutulong. Itong 20 pesos kilo ng rice, sino ba makikinabang dito? Hindi lang Marcos loyalists, hindi lang Marcos supporters, hindi lang mga independent organization at mamamayang Pilipinong nangangailangan ng murang bigas. Kasama ang mga Duterte supporters. Kasama ang mga DDS na makikinabang sa murang bigas. Pero binabanatan nyo. Sinisira nyo, sinasabotahin nyo. Ulit-ulit na sinabing maputi yung rice, pinapalabas nyo, brown, madumi, bigas, kalokohan yan. Diba? Yung housing project, yung mga farmers, at libreng sakay sa mga transportation pag may kinakailangan. Sino ba yung Marcos loyalist ba lang yun? Marcos supporters lang? Hindi. Kasama ang DDS doon.
Lahat ng programa kasama ang DDS. Pero yung mga DDS, hindi ko naman nila lahat, sila pa rin ang patuloy na naninira. Doon sa mga ayuda, DDS din ang nakikinabang dyan. Maraming DDS na nasa listahan ng ayuda. Pero pag tumanggap ng ayuda, galit pa rin sa gobyerno. Real talk lang po. Iyan ang totoo. Huwag magalit. Dahil pag nagalit kayo, may stress lang kayo. Pag sobrang may stress, depression yan, magkakasakit kayo. Again, pag nagkasakit kayo, gobyerno na naman ang lalapitan kapag may problema. Yun po yun. Paulit-ulit lang eh. Pero kailangan alam nyo ang totoo. At ang aking mga channel ang magsasabi niyan. At sinasabi ko na. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito. At ang mga channel po ni Sir Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV ay huwag po ninyong kakaligtaan na suportahan, panoorin ang kanyang live kada umaga po, weekdays po hanggang Sabado. Meron pong live si Sir Mike Abe at linggo lang po siya hindi nagla-live pero marami po siyang upload. So ngayon, masakit kasi talaga sa damdamin ni Sara Duterte na yung presidente po ay napaka-productive. Napaka-productive ng ating presidente. Nakita ko ang kanyang sipag. Lalo ngayong panahon ng kampanyahan, lumalagari talaga siya. Pero yun may mga events sa, kunwari, Quezon, sa Laguna, biglang makikita mo, mayroong live sa Malacanang, meron siyang mga oath-taking, mga gano'n, di ba? Napakasipag, yun lang ang masasabi natin. Alam nyo, kahit na ano po ang ibato ni Sara Duterte kay PBBM, kahit na ano pang paninira ang ibato ni Sara Duterte, nakikita naman ng mga Pilipino ang ginagawa ni PBBM yung trabaho niya, di ba? Walang patumanggang trabaho, walang pahinga, hindi katulad ni Sara. Nagkakaroon pa ng time na mamasyal sa Germany, di ba? Samahan si Kitty Duterte, Japan yata naman yung namasyal sila, di ba? Pero mo ang vice presidente, sumasahod, ang laki ng sahod, spare tire lang, wala namang ginagawa, wala namang kumbaga obligasyon kung hindi maging spare tire lang kung sakaling merong mangyari na hindi maganda sa ating presidente, di ba? Na wag naman sana mangyari. Yan po yung kanyang mandato lamang, reserba. Ganun lang po. Pero sumasahod po ng malaki at nabibigyan pa ng confidential funds. Kaya pala nung panahon ng kampanyahan, ang gusto niya maging defense secretary. At nung pong nanalo na sila ni PBBM, ang ibinigay sa kanya ay yung Department of Education. Nakataka na kinailangan pa po ng confidential and intelligence funds. Hindi naman intelligence gathering agency ang DepEd. Pero yun 16 million ang isang safe house, binabayaran na safe house, parang 16 million for 11 days lang. 612 million po ang kailangan na maipaliwanag na pondo ni Sara Duterte noong siya ang DepEd Secretary sa impeachment trial. Yan po ang kailangan niyang masagot. Diba? Pero alam niyo po, yung pinapakita ni Sara Duterte na na yung parang hindi apektado, parang wala lang. Yan po yung pagbabalat kayo at sigurado ako na nginig na yan at kumbaga parang threatened na sila na mawawala na sa pwesto. Pinakamataas na pwesto ng isang Duterte ngayon o ng isang kaalyado. Diba? Matitira sa kanila puro mga senador na lang. Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte sa Senado. Na tingin ko ay positibo na mangyayari dahil nga po matitibay ang mga ebidensya na nakala po ng mga kongresistang prosecutor sa impeachment trial. So, hayag naman yung mga video dyan, di ba? Nandiyan naman yan nagkalat dyan ang mga ebidensya laban kay Sara Duterte. So, sana nga, di ba? Lumabas ang katotohanan. Yung katotohanan na ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos ang siyang masipag, ang siyang nagtatrabaho, at siyang ang merong pinakamalaking puso para sa mga Pilipino. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo.
nasan mang panig kayo ng mundo, muwa, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, at syempre, huwag niyo kakalimutan, Benhar Abalos po sa darating na eleksyon. Number 1 po sa balota, huwag niyo pong kakaligtaan yan. Siya po ang merong pinakasolido na track record sa Senado po, para po sa pagkasenador. Simula mayor hanggang maging congressman, hanggang maging MMDA chairman at DILG secretary. Talaga namang naipamalas na ni Benhar Abalos ang kanya pong kakayahan na mamuno at ang kanyang kakayahan po sa pagpapatupad ng peace and order. So, yun lamang po. Bye-bye!